Interview na namin si Direk, no? Colleen Diego. Sabi niya, thankful siya na tinanggap niyo tong pelikulang to. Na, nung una, nung nag-meeting daw kayo, parang hindi ka na raw bumalik, Colleen. Kala niya hindi matutuloy. Pero yun, kaya nung nag-meeting ulit, nag-yes ka, talagang dire-diretso shooting na. Ang sabi ni Direk, grabe, may mga eksena talaga nakapanty ka lang, naka-bra, tapos naka-sexy daw talaga. Pero gandang-ganda siya. So ano masasabi niyo? Yun nga po, na-mention nga po ni Direk na at first medyo nagdalawang isip kami. Two reasons. One reason was because the material is really very difficult. Yeah. Originally kasi, yung script na to was sexier, it was for Viva Max, pero syempre marami silang binago. And it's heavy drama kasi yung pelikulang ito. So ako, nagdalawang isip ako sa sarili ko kung kaya ko ba, kung mabibigyan ko ba ng justice. And then another reason pa, si Diego kasama ko. Sorry, kasi para kami magkapatid. Para kaming magkapatid. Para ko siyang little brother. Kaya parang, kaya ko pang gawin to. So it was a big factor. Pero nagawa naman namin. Nagawa naman namin ng maayos. So, and we're here, natuloy namin. So even if at the start meron kaming medyo may apprehensions ng konti, di ba? We decided together na ituloy namin. Kaya happy naman kami. So kayo mismo nag-usap na, yes, tanggapin na natin. Yeah, oo. Well, aside from talking to Direk and talking to boss and everybody else in between, kami dalawa din, like, are we sure na we wanna do... I mean, I've never had, aside from Adarnagan, pero minimal, yeah, wala kami masyadong eksena. Sabi ko, if we're gonna have a movie together, are we sure that this is the kind of movie that we want to have? Only because na originally the script was intended for Viva Max. And when I look at Colleen, I see Quiz, si Billy, they've been my friends for the longest time in showbiz, so may onting awkwardness talaga, but hindi awkwardness talaga. Especially our first scene na magkasama kami na yung lines. Basta, we'll just leave that out of it. So it was difficult, but then it's our profession at the end of the day. Ano mo yun, you should take out yung personal stuff and tignan mo lang talaga na trabaho lang naman to. Yan, oo nga. Ikaw na rin nagsabi, pang Viva Max sana to. Pero sabi rin ni Boss, di ko, ang ganda ng pelikulang ito, hindi ito pang Viva Max. Kailangan may ipalabas to sa sinihan, ang aking pelikula nito, di ba? Pang sinihan talaga ito, siya nagsabi. Pero yan, Colleen, sabi kasi ni Direk, nung after the 3 scenes na, yun nga, yung sexy, ayaw niya tawagin intimate scenes, no? Passionate scenes, no? Ayaw niya tawagin erotic. Pero after the 3 scenes, sinabi mo lang sa kanila, kahit before, hindi ka pa raw gumawa ng ganong eksena, o ganong katindi. So, pinaalam mo ba ito kay Billy? First time. Kasi syempre, alam niyo din po siguro na-try ko na din na mag-love scene before and everything. I don't know, for some reason the experience this time around felt a bit different because parang the times that I shot love scenes before, parang I don't know how to explain it, but it was a lot more youthful. Ngayon kasi there was a certain level of maturity kasi sa mga eksenang ito. And hindi naman, tama naman si Direk na huwag tawaging erotic kasi hindi naman talaga siya, pag pinanood mo, hindi naman talaga siya erotic eh. It's, the presence of the love scene is really needed for the movie kasi sobrang passionate siya. And doon ko naranasan na yung difference between these specific scenes sa movie na to at saka yung mga love scenes na nagawa ko in the past. Yun nga, parang may lalim siya. May lalim siya ngayon. So, even though hindi ko first time na makagawa ng ganong klaseng eksena, na sabi ko kay Direk na it's my first time
feeling it in this way, going through it this way, and yung effect niya din, ibang-iba. So, I mean, yeah, a love scene is a love scene. Pero pag dinisect mo kasi, tsaka yung dating niya, syempre, sa mga manonood, iba talaga. Yun ang masasabi ko. And siguro makikita niyo na lang yun kapag napanood niyo yung pelikula. Yan, hindi mo nasagot yung pinaalam mo ba kay Amy? Pinaalam mo kay Amy? Sorry, hindi ko pala narinig yun. Si Billy kasi, actually ito yung first script niya in a long time na hindi niya nabasa. So hindi niya alam kung ano magiging story dito sa mismong pelikula. But I do tell him about the scenes that I'm shooting kasi ayoko naman ng gulatan. Parang hindi naman tama yun na biglang magugulat na lang siya, may mga ganong eksena ako. So without giving away the story to him, kasi gusto ko din na makuha yung organic reaction niya sa buong kwento. Sinabi ko sa kanya kung ano mga klaseng scenes yung sinushoot ko, kung how far I went and everything. So alam naman niya. And wala naman siyang, I would say pa nga na mas uncomfortable ako kaysa sa kanya eh. Kasi parang sinasabi niya, ano ba, love, okay lang yan, kailangan yan for the movie and everything. So I would say na ako mas nakaramdam pa ako ng discomfort. Si Billy wala naman. Yan, thank you and ngayon pala good luck, congratulations. Kasi kagabi pinakita sa elevator premiere night yung trailer, maraming naganda. Ako, doon ko talaga nakita kagabi. Sabi ko kay Direk Mac kanina, congratulations, ang ganda ng trailer. Diba? Thank you so much. Thank you. Diego and Colleen, how do you feel ang ginawa niyong pelikula, isang produkto ng isang national artist? Vicky, how do you feel? Of course, honored. Napaka-honored ako. And to find out pala that Rick Mac, I know kasi Sir Ricky has worked with my dad several times. But the first time ko makasama si Rick Mac, and he's also worked with my dad several times. 80s pa lang, di ba? Like 80s pa lang, hindi pa 90s. So, honored na sabi ko, wow, and now I get to work with you then. So parang the next generation din. So, I'm very honored. It's sana hindi lang to yung last. Sana hindi masundan pa to. Yan po. Good. Yes, Colleen. Ako naman po, same naman po. I felt very honored. But at the same time, medyo pressured. Kasi Okay. syempre, naman, ang dami na nilang nagawang pelikula na napakaganda. Marami na silang nakatrabahong artistang mahusay. So, syempre, tinatanong ko din sa sarili ko kung kaya ko to meet their expectations sa pelikulang ito. I think ako lang talaga yun, napapressure lang talaga ako sa start. So, but it's a good kind of pressure kasi syempre gusto ko namang magawa ng tama and magbigay ng justice kasi maganda yung script, maganda yung pagkasulat ni Sir Ricky and sana lang kasi mahilig din ako magsulat ever since bata pa ako. So, alam ko din yung feeling na, at saka magbasa. So, alam ko yung feeling din na kung may nakikita kang kwento in your head, tapos yung kinalabasan parang hindi siya nag-meet doon sa expectations mo. So, ang sa akin lang, sana kung ano yung vision nila para sa project, sana yun yung mabigay namin. Sana yun yung nagawa namin. Pwede ko sagutin yun. Sige. Yes, Direk. Pagtapos ko i-edit yung pelikula, so nag-picture lock na yung pelikula, pinapanood ko kay Ricky. Ang sabi ni Ricky, sulit na nag-antay tayo kasi ang feeling niya, sina Diego at si Colleen, perfect casting. So tuwang-tuwa si Ricky nung nakita niya yung performances ng dalawa. Ang feeling niya, perfect si Colleen as the female lead at si Diego bilang male lead. Mahirap gawin yung pelikula eh. Magalingan sila. Naintindihan ko kung ba't sila umatras nung una eh. Hindi lang dahil sa mga sexy scenes eh. Kasi maraming sexy scenes, saka half of the film, dahil nasa loob, half of the film, sasabihin ko half of the film, Yes. halos pantig para lang si Grabe naman si Colleen. Colleen, tapos naka-brief na half of the Si Diego din hindi lang si Colleen, si Diego din pinakita din si Diego sa Tapos, pelikula. yung pelikula nagsimula sa Hello, hi, what's your name?
Yes. Papunta dun sa pinakasukdulan, Ah. all in 90 minutes. The film happens in 12 hours. Mula Okay. sa oras na nagkilala sila sa bar hanggang sa Bukang Liwayway. So, in 12 hours, natakil yung buhay nila the last 5 years. So, ang daming, mahirap talaga, mahirap. Mahirap tsaka nakakapagod. Kaya lang ang swerte ko kasi si Colleen tsaka si Diego laging handa. They come very prepared and they're... Magaling sila niyan eh. Oo, at saka sabi ko nga kay Colleen Colleen, relax. Lagi ko sinasabi sa kanya to kasi ako naniniwala ako na lahat ng preparation nangyayari before the shoot. Dapat pagdating sa shooting, relax ka na. Hayaan mo nang let the preparation take over once I finish the rehearsal. Si Colleen hindi, nagme-makeup pa lang. Direct, so anong gagawin natin ngayon? Anong gusto niyong gawin ko dito? At what point ako dapat? Ang dami niyang tanong. Relax. Relax ka lang. Hindi ko siya sinasagot. Relax ka lang, mamaya na natin ito. They're so eager to work. At binuhay mo yung Manila. Bakit Maynila din? Yung Ah. background. Bakit Maynila? Nung napanood ni Ricky yung pelikula, sabi niya sa akin, bakit tatlo ang bida mo? Si Colleen, si Diego, and the city of Manila. It's my own. I love the city of Manila. Thank you, Direk. The structure, the architecture, the landscape. Mula nung 80s, lagi na akong pupunta na Maynila. Ibang energy ng Manila kumpara sa ibang mga syudad sa Metro Manila. I am from Manila. Oo, yan. Ang ganda ng Maynila. Lalo na yung area ng Jones Bridge, tsaka Escolta, tsaka Chinatown. Yes. Tapos papunta sa Malate at Mabini. Noong 80s, tandaan mo, Correct. June noong 80s, ibang energy ng Manila. Buhay na ba ako? Hindi pa. Yes, of course. College ako noon eh. Ah. Ibang-iba. So, sabi nga ni Ricky, nung kinunan mo ang Maynila, buo ang puso mo. No? Oo, gusto ko ng Manila. Yung architecture ng Manila, ang ganda-ganda. So, yun. Kaya Manila siya. Pag napanood niyo yung pelikula, ay nakita niyo naman yung trailer, may Yes, glimpses. yes. Oh, ganda. We shot Manila the way I feel about Manila. Very close sa puso ko ang city of Manila. Kahit never akong tumira doon at hindi ako nag-aral sa Manila. QC baby ako eh.